Multiplication and division of rational algebraic expression. So, sa pagmumultiply ng RAE, parang nagmumultiply at nagdi-divide ka lang din ng fraction. So, reviewin natin kung paano magmultiply ng fraction. So, example, 1/2 times 2/3. So, ang gagawin mo lang dyan, di ba, imumultiply mo yung numerator sa numerator, denominator sa denominator. Pagtatapatin mo lang. So, ganito ang mangyayari niyan. 1 times 2, 2 times 3. Tapos, multiply mo lang. 1 times 2 is equal to 2. 2 times 3 is equal to 6. So, yan ang sagot mo. Pero, usually, pinapasimplify pa yan, di ba? Hihingin yung simplest form. So, kukuhanin mo yung GCF. Anong GCF ng 2 at 6? 2, di ba? Kasi pareho silang divisible by 2. So, i-divide mo sa GCF. 2 divided by 2 is equal to 1. 6 divided by 2 is equal to 3. So, ito na yung simplest form mo. Pero, kung titingnan mo dito, bago mo ipag-multiply, pwedeng ipag-cancel mo na yung nasa numerator at denominator, yung magkapareho. So, parehas silang may 2. Cancel mo na yan. Ang matitira na lang, itong 1 tsaka 3. So, kahit hindi mo na i-multiply, diretso ka na sa simplest form. Kasi minsan, mahirap pag malalaki yung number, i-multiply mo muna tapos isi-simplify mo rin, diba? So, pwedeng mag-straight ka na dyan. So, sa rational algebraic expressions, tingnan natin yung example. 5a squared divided by 14 times, itong tuldok, times 7 over 10a cubed. So, ganun din. Multiply mo lang yung numerator sa numerator. 5a squared, multiply mo sa 7. Yung denominator, 14. Multiply mo dito sa isa pang denominator, 10a cubed. So, again, pwede mong ipag-multiply na agad, di ba? Pero, kung titingnan mo dito, pwede kang may makancel eh. 5 tsaka 10, parehas na divisible by 5 yan, di ba? Itong 7 at 14, divisible by 14. So, i-expand natin para mas madaling intindihin. 5a2 times 7. Itong 14, 7 times 2 lang yan, di ba? So, palitan natin. 7 times 2. 7 times 2, 14 yun. In-expand lang natin. Itong 10, 5 times 2 lang yan, di ba? 5 times 2. Sulat mo ulit A3. Yan. So, pwede ka na mag-cancel ng mga magkakapareho. 5, parehas na may 5 sa numerator at denominator. Parehas na may 7. Tapos, yung A2 tsaka A3, pwede mo rin i-cancel. So, ang gagawin mo, sa long method, di ba? Ang A2 ay 8 times A. Ang A cube ay 8 times 8 times A. So, i-cancel mo ko ilan yung magkapareho. Isa, dalawa. So, may isang A na lang na natira sa denominator. So, ganun din gagawin natin dito. Kinancel mo to, may isang A pa dito, A to the first. So, ngayon, susulat mo na yung natira. Wala na yung 5, wala na yung A squared, wala na yung 7, wala na natira sa numerator. Pag walang natira sa numerator, 1 na yung numerator mo. Sa baba naman, wala na yung 7, pero may 2, di ba? Sige, sulat muna natin 2. Wala na yung 5, pero may isa pang 2. Sulat din natin. Wala na yung A cube, napalitan ng A na lang. A. So, simplify natin to. 2 times 2 is equal to 4, di ba? So, ito yung final answer mo. 1 over 4A. So, ito naman yung example number 2 natin. A squared plus 4A plus 4 over 2A squared minus A minus 10. Ita-times mo siya sa A plus 5 over A squared plus 2A. So, una mong gagawin, ifa-factor mo muna yung mga pwede mong i-factor. So, ito. Unahin natin yan. A squared plus 4A
plus 4. Diba, yan yung nasa lesson natin na factoring general trinomial. So, 1 yung coefficient nung first term. Hanapin natin yung factor ng positive 4. So, positive 4, 2 times 2, diba? Pag 2 ay inad mo sa 2, 4 din. So, yun na rin yung nasa gitna. So, ito na yung ilalagay mo sa factor. Madali lang. Dalawang binomial na A yung nasa umpisa, tapos 2 yung nasa second term. Plus 2, plus 2. So, ito na yung ating numerator. Ito naman denominator, factor natin. 2a squared minus a minus 10. So, hindi na 1 yung coefficient ng first term, di ba? So, dito ang ginagawa natin, tinatimes natin itong 2 sa negative 10. 2 times negative 10 is equal to 20. Tapos, hanapin natin yung factor niyan. Negative 1 times 20, negative 2 times 10, negative 4 times 5. Kailangan yung sum ng pair ay equal sa negative 1. Kasi negative a. Ang coefficient niya, negative 1. Negative 4 plus 5 is equal to 1. So, gawin natin ang factor ng 20 ay 4 times negative 5. Negative 20 din yun, di ba? Pero pag pinag-add mo, 4 times 4 plus negative 5 is equal to negative 1. So, ito ang sagot natin. Pero, pag hindi 1 yung coefficient, hindi natin agad diretsong ito yung ilalagay sa sagot. Medyo long cut pa siya. Ipapalit natin to sa middle term. So, sulat natin uli yung 2a plus 4, lagyan mo rin ng a, tapos negative 5, so minus 5a, kasi plus 4 minus 5a is equal to negative a din, so pinalit mo lang. Kopyahin natin ulit yung negative 10. So dito i-group natin to, diba, sa dalawa. Ito yung first group, ito yung second group. So napansin nyo, negative yung nasa gitna, di ba? Pero naka-parenthesis yan. So, ibig sabihin, kapag minultiply mo yung negative dito, negative, minultiply mo sa 5a, negative 5a, di ba? Tama. Pero, pag negative, in-multiply mo sa negative 10, magiging positive 10. So, mali na siya dito, hindi na siya negative 10. So, para tumama pa rin yung equation natin, gagawin mo siyang plus. Kasi dinidistribute din yung sign pag nag-minus ka, di ba? So, dinistribute mo, magiging negative 5a, tapos magiging negative 10. So, ganyan yung magiging natin, format natin. So, factor out na natin dito yung common factor, 2a squared plus 4a. So, parehas silang may 2, or parehas silang divisible by 2, at parehas na divisible sa a. So, 2a. 2a squared divided by 2a is equal to a. 4a divided by 2a is equal to 2. So, ito naman, minus. Kopyahin lang natin to minus. 5a plus 10a parehas na divisible sa 5, diba? So, sulat natin negative 5. 5a divided by 5 is equal to a. 10 divided by 5 is equal to 2. So, ayan, parehas na tayong may a plus 2. Yan yung unang binomial natin. So, yung pangalawa naman ay yung mga finactor out. 2a, kopyahin mo lang. Negative 5. Kailangan kasama yung sign. So, ito ang ating denominator. So, ipalit na natin. So, dito natin sulat. Ito, papalitan natin ito. A plus 2. A plus 2. Tapos, itong nasa baba. A plus 2. 2a minus 5 times a plus 5 over a squared. I-factor out na natin to. Medyo madali lang naman to, di ba? A squared plus 2a
common factor nila a. So ilabas mo yung a, tapos divide mo. A squared divided by a is equal to a. 2a divided by a is equal to 2. Yan. So pwede mo na i-cancel yung magkakapareho. A plus 2 may kapareha sa denominator, cancel mo. A plus 2 ulit may kapareho dito, di ba? Cancel mo na rin. So anong natira sa numerator? A plus 5. A plus 5 sa denominator, wala na to. Pero may 2a minus 5, 2a minus 5, at merong a times a. So ito na yung ating sagot, or pwede rin na i-multiply mo yung nasa denominator. Pwedeng ganito, a plus 5, a times 2a is equal to 2a squared, a times negative 5 is equal to 5a. So pwedeng ganyan din ang sagot. So dito naman tayo sa division of rational algebraic expressions. So parang magdi-divide ka lang din ng fractions. So reviewin muna natin kung paano magdi-divide ng fractions. Example, 1/2 divided by 1/4. Ang gagawin mo, babaliktarin mo to. Ito gagawin mong numerator, ito gagawin mong denominator. Tapos i-multiply mo to dun sa baliktad. So ganito yan, 1/2 times, baliktarin mo yung 1/4, magiging 4/1. Tapos diretso na rin, para ka na lang ring nagmumultiply, diba? Numerator to numerator, 1 times 4 is equal to 4. 2 times 1 is equal to 2. So 4 divided by 2 is equal to 2. So yan yung sagot mo, yan na rin yung simplest form. Or dito pa lang pwede ka nang mag-cancel, diba? Kasi pareha silang divisible by 2. Yung 4 is equal to 2 times 2 lang yan, di ba? So cancel mo yung isang 2 sa numerator, cancel mo yung 2 sa denominator. Ang natira sa numerator, 1 times 2, 2. Sa denominator, 1 na lang din to. So 2/1. So 2 ang sagot. So ito yung example natin, dividing rational algebraic expressions. 5x squared over 9 divided by 15x cubed over 27. So again, itatimes mo to sa binaliktad mong ano tawag dito? Basta yun, binaliktad mo to, divisor. So sulat muna natin ulit, 5x squared over 9 times yung 27 ang gagawin mo numerator, 15x cubed yung gagawin mo denominator. Tapos, cancel mo na yung pwede mong i-cancel. 5 at 15, parehas na divisible sa 5, di ba? Tsaka 9 at 27, divisible sa 9. Pwedeng diretsuhin mo na. Hindi mo na yung i-expand pa. 5, kasi divisible sa 5, 1 na lang yan. 15, divisible sa 5. Ang matitira na lang dyan, 3, di ba? Sulat mo dyan, 3. Itong 9 at 27, divisible sa 9. So pag dinivide mo ang 9 sa 9, 1 na lang. 27, divide mo sa 9, 3 na lang. Tapos, itong x squared at x cubed, diba, ganito yan ulit, kagaya ng ginawa natin kanina. Ang x squared ay x times x. Ang x cubed ay x times x times x. Cancel mo yung kung ilan yung magkakapareho. 1, 2. O, isang x na lang ang natira sa ilalim. So cancel mo na to, cancel mo tong x cube, may isang x na natira dyan. So isulat mo na ngayon yung mga natira. Wala ng 5, wala ng x squared. Ito may 3 natira sa taas, 3. Oy, meron pa pala, magkapareho. May 3 dito, may 3 dito. Cancel mo na rin. So wala ng 5, wala ng x squared, wala ng 27, wala na ring 3. 1 na lang pala to, 1. Wala ng 9, wala ng 3, wala ng x cube, isang x na lang natira. So yan ang sagot mo, 1/x. So para mas malinaw to, kasi baka mamaya magulo tong solution na to sa iba i-expand natin. So 5x squared, di ba? 5, yung x squared gawin na rin natin x times x over 9.
over 9 times itong 27, gawin nating 9 times 3. So ganito to kapag in-expand mo. Yung ginawa natin kanina, mabilisan na lang yun kung kaya nyong i-mental math. 15 is 5 times 3. X cube is x times x times x. So ayan, naka-expand na lahat. Cancel mo na lahat ng magkakapareho. May 5, may 5, cancel. Cancel tayo ng isang x. May isa pang x dito. Cancel din natin. 9, 3. Parehas na may 3 sa numerator at denominator. So wala nang natira sa numerator. Equals 1 na lang yung numerator. So denominator, isang x na lang yung natira. 1 over x. So tip, kapag variable yung pinagdi-divide mo, x squared divided by x, pag ma-minusin mo yung yung exponent ng numerator at exponent ng denominator. So x, 2 minus 3 is equal to negative 1. Kapag negative, mapupunta yung x sa denominator. Magiging 1 over x to the first. Ganyan. O kaya kung iisipin mo, baliktad, 3 minus 2. So dito yung mas mataas, ito yung 1. So kaya yung nasa denominator yung natira. So pwede mo yan gamitin kapag malalaki na yung mga number. Kunwari x to the 100 over x to the 98. So alangan namang isulat mo lahat ng x ng 100 times sa pagka-cancel mo, di ba? Minus mo na lang, 100 minus 98 is equal to 2. So x squared. So kapag baliktad naman, x to the 98, x to the 100, mas mataas yung denominator. Pwedeng ganito mo tingnan, 98 minus 100 is equal to negative 2. Pag negative yung exponent, lalagay mo yung x sa baba sa denominator, 1 over x. Kopyahin mo rin yung exponent, ganyan. So ganyan yung pinaka shortcut niya. So ito naman ang example natin, second example natin sa division of RAE. 3x squared over x plus 2 divided by 6x to the 4th over x squared plus 5x plus 6. So again, ang una natin gagawin ay ito, imumultiply mo sa pinagbaliktad na divisor. Gawin mo itong numerator, gawin mo itong denominator. Sulat muna natin ulit. 3x squared over x plus 2 times, itong gagawin mo numerator, x squared plus 5x plus 6 over, itong gagawin mo denominator, 6x to the 4th. So may trinomial, di ba? Tingnan natin kung pwede natin siyang i-factor. X squared plus 5x plus 6. So diretso na tayo, di ba? Kuhanin mo factor nito ng positive 6. 3 times 2, di ba? Equals 6. 3 plus 2 equals 5. So yun na yung factor nun. Reviewin nyo na lang yung ating video about factoring trinomial. Kopyahin mo lang 3 plus 2. So ipalit natin muna to dito. Sulat natin ulit. 3x squared x plus 2 times, ito palitan natin ito, x plus 3 times x plus 2 over 6x to the 4th. So tingnan natin kung may magkapareho sa numerator at denominator. X plus 2, x plus 2, cancel. 3 at 6 parehas na divisible sa 3. So cancel mo na tong 3 na to, dinivide mo sa 3, wala na yan. 6 dinivide mo sa 3, 2 na lang yan, may natirang 2 dyan. X squared, x to the 4th. So di ba pag magdi-divide ka ng variable, pag minusin mo yung exponent, 2 tsaka 4. 2 minus 4 negative 2, di ba?
So mapupunta yung x sa denominator. So cancel mo na to. Ito i-cancel mo rin. Nasa denominator na yung x squared. So again, 2 minus 4 negative 2. X to the negative 2. Ibig sabihin yung x to the second ay nasa denominator. Or kung gusto mo, ganito mo tingnan. Yung nasa baba ang i-minus mo, 4 minus 2 is equal to 2. Kaya ito yung natira sa denominator kasi ito yung mas malaking exponent. So mukhang wala na magkapareho. Sulat na natin yung natira. Wala na itong 3, wala na x squared. Ito natira, x plus 3. Wala na to, di ba? Wala na to. May natirang 2. At may natirang x squared. So ito ang ating final answer, x plus 3 over 2x plus 2.